Jason's POV. Uminit ang ulo ko at parang dumilim ang paningin ko nang makita ko na lalaking yun na pumoporma kay Catherine. Lalo na makita ko kung paano niya tiningnan ang asawa ko. Kitang-kita ko at ramdam na ramdam ko na may pagtingin siya kay Catherine. Kaya naman bigla kong iniwan si Lorenzo at mabilis na pinuntahan si Catherine at hinila ito papalayo sa lalaking yun. Tatanungin niya pa talaga ako kung bakit at anong problema ko. At lalong-lalo na, tatanungin niya pa talaga ako kung nagsiselos ba ako. Manhid pa siya? Hindi niya ba nararamdaman na mahal ko na siya? Kulang pa ba mga pagpapahalaga ni pinapakita at pinaparamdam ko sa kanya? Hindi mo ba nararamdaman yun, Catherine? Mahal na mahal kita at ayoko na mawala ka pa sa akin. Umiiyak ng saad ko. Kitang-kita ko naman sa mukha niya ang pagkagulat. Parang hindi siya makapaniwala sa mga sinasabi ko. Hindi mo man lang ba ako natutunang mahalin, Catherine? Ganoon na ba katigas ang puso mo para sa akin? Hindi ko pa ba nababayaran ang kasalanan ko? Sa pamilya mo, hindi mo pa ba ako napapatawad? Umiiyak kong saad. Nang hindi pa rin sumasagot si Catherine, lumuhod na ako para hingiin ang kanyang kapatawaran. Hinawakan ko ang kamay niya saka ko siya tiningnan sa mga mata. Please forgive me, Catherine. Kung ano man ang mga pagkakamaling nagawa ko sa iyo at sa pamilya mo, sana magawa mo pa rin ako mapatawad. Hindi mo alam kung gaano ko pinagsisisihan ang nagawa ko. Mahal na mahal kita, Catherine, at ayoko na mawala ka pa sa buhay ko. Please, forgive me, I'm sorry. Umahagulhol kong saad. Umiiyak na rin si Catherine at hindi ko mahulaan kung anong nararamdaman niya ngayon. Jason, napatawad na kita. Kung ano man ang pagkakamaling nagawa mo sa nakaraan, kinalimutan ko na. Dahil mahal na mahal rin kita. Saad ni Catherine habang lumuluha. Hindi ako makapaniwala sa aking narinig, kaya naman tumayo ako at biglang napangiti. Maraming salamat, asawa ko. Lumuluha, ngunit nakangiti kong saad. Pareho na kaming nakangiti ni Catherine at dahan-dahan na naglapat ang aming mga labi. Woo! Sigawan ng mga tao habang pumapalakpak. Kaya naman biglang natigil ang aming halikan nang maalala namin na marami palang tao nakapalibot sa amin. Dahil sa tindi ng emosyon namin kanina, nakalimutan namin na marami palang tao at hindi man lang namin napansin na nakapalibot na silang lahat sa amin at nanonood sa aming tagpo. Hiyang-hiya si Catherine, kaya para nang mababali ang batok nito sa sobrang pagkakatungo. Lumapit sa amin sina Mami at Daddy, maging ang pamilya ni Catherine. Anak Jason, masaya ako at kaming lahat dahil sa wakas ay natutunan din ninyo mahalin ang isa't isa. Congratulations sa inyong dalawa. Sana patuloy nyo mahalin ang isa't isa at magmahalan sana kayo habang buhay. Masayang ani ni Mami. Thank you, Mami. Sagot ko at niyakap ko si Mami at si Daddy. Lumapit naman ang nanay ni Catherine habang nakangiti. Anak Catherine, masaya kami ng tatay mo na sa kabila ng mga nangyari sa nakaraan ay heto at naging maligaya ka tulad ng lagi kong ipinagdarasal sa Panginoon. Masayang masaya kami, anak. Sad naman ng nanay ni Catherine at sa kanila ito niyakap. Salamat po, inay. Tay, salamat po. Naiiyak namang saad ni Catherine. Attention, ladies and gentlemen, bigyan natin ng masigabong palakpakan si Don Marcelo. Saad ni Lorenzo sa microphone. Pumunta naman si Daddy sa stage at kinuha ang microphone na binigay ni Lorenzo sa kanya upang magsalita. Good evening, everyone. Hindi ko alam kung bakit ako tinawag ni Lorenzo. Bisita lang naman ako dito. Ani nito habang tumatawa. Kaya naman natawa ang karamihan sa biro ni Daddy. By the way, I would like to thank my son dahil hindi niya ako binigo ng ipagkatiwala ko sa kanya ang aming asyenda. Kitang-kita ko kung paano ito lalong umunlad mula ng pamahalaan niya ito sa tulong ng kanyang asawa na si Catherine. Palakpakan natin silang dalawa dahil sa achievement na ito. Dagdag pa ni Daddy. Nagpalakpakan naman ang lahat at may sumigaw pa. Anak, wala na akong mahihiling pa sa inyo dahil alam ko naman na hindi niyo pababayaan ang ating mga negosyo. Isa lang ang hiling ko. Walang iba kundi Apo. Ani ni Daddy, sanhi upang magkaingay ang lahat. Tama! Oo nga! Sigaw ng karamihan. Nagkakatinginan na lang kami ni Catherine dahil sa kalokohan ni Daddy. Bumaba na rin si Daddy sa stage at muli nagsalita si Lorenzo.
Ano daw ang gusto ni Uncle? Tanong ni Lorenzo at itinapat sa mga tao ang mic. Baby! Baby! Sigaw naman ng mga tao. Narinig niyo ba yun, insan? Ani ni Lorenzo habang tumatawa. Well, tawagan natin ang mag-asawa na sina Mr. and Mrs. Santiago para sagutin ang ating sigaw. Nakangiting ani ni Lorenzo. Palakpakan naman ng mga tao na tuwang-tuwa sa mga nangyayari. Magkahawa kaming pumunta sa stage ni Catherine. Good evening everyone. Huwag niyo muna kaming kulitin ni Catherine about sa baby. Dahil nag-aaral pa ang asawa ko. Maybe the right time will come. Saka bata pa naman kami pareho kaya hindi pa naman siguro kami mahuhuli sa biyahe. Maybe after graduation pwede na diba asawa ko? Tanong ko naman kay Catherine na alam kong hiyang-hiya na sa mga nangyayari. Bueno, punta tayo sa tunay na dahilan ng kasayahang ito. Ang kasayahan na ito ay inaalay ko sa lahat ng mga masisipag na trabahador ng asyenda. Dahil sa inyo, mas lalong umunlad ang asyenda. Kaya bilang pasasalamat, inaalay ko sa inyo ang gabing ito at sana maging masaya kayong lahat. At syempre hindi mangyayari ang lahat ng ito kung hindi dahil sa asawa ko. Mula nang siyang mamahala dito sa tulong ni Lorenzo, naging maganda ang takbo ng lahat. Siya rin ang author ng bigas para sa lahat ng program kung saan bawat pamilya manggagawa may isang sakong bigas buwan-buwan. Mula noon naging masipag ang lahat at naging maganda ang trabaho. Kaya palakpakan natin si Catherine dahil sa kanyang magandang pamamalakad. Sad ko, nagpalakpakan naman halos lahat ng mga tao at ngayon may inihanda pa kaming sorpresa para sa inyo. Bawat pamilya, bibigyan namin ngayon ng grocery package bilang regalo dahil sa maganda niyong performance. Sad ko, lalo naman nagkaingay at nagpalakpakan ng lahat habang sumisigaw. Salamat po! Halos sabay-sabay na sigaw ng lahat. Magmula ngayon ay magbabago na ang buhay niyo. Dadagdagan ng inyong sahod, bibigyan ko kayo ng insurance na nararapat lamang para sa inyo. Ngayon ko kasi napatunayan na kung wala kayo, wala rin ang karangyaan ng asyenda na ito. Kaya nararapat lamang na ibigay ang mga nararapat para sa inyo. Masiyang-masiyang lahat ng mga manggagawa dahil sa mga sorpresa ko sa kanila. Kahit si Catherine, hindi rin alam ang mga iyon kaya maging siya, hindi makapaniwala sa mga sinasabi ko. And now, let's begin the party. Maraming pagkain dyan at mag-enjoy sana tayong lahat. Sad ko bilang pagtatapos ng aking pagsasalita. Jason, hindi ako makapaniwala. Maraming salamat dahil sa wakas narinig din ang daing ng mga manggagawa. Masayang ani ni Catherine. Iyon ay dahil sa iyo asawa ko. Kaya salamat. Sad ko naman at ginawaran ko siya ng halik sa noo. Anak, congratulations. Mukhang marunong ka na talaga ng magpatakbo ng negosyo. Sana mas magtagumpay ka palalo na sa isang espesyal na negosyo na ipapamana ko sa iyo pagdating ng araw. Ani ni Daddy, pagkasabi noon tumalikod na ito kaagad. Kaya napaisip ako kung anong negosyo ba ang tinutukoy niya. Nang hindi ko maisip kung anong negosyo yun, nagkibit-balikat na lamang ako. Binalingan ko na lamang ang mga bata na nag-intermission sa stage. Ang gagaling nila, no? Akalaan mo ba na very talented din pala ang mga anak ng ating mga tauhan, Jason? Nakangiting ani ni Catherine na tuwang-tuwang nanonood sa mga batang sumasayaw. Nakakadalwa ka na asawa ko. Pulong ko dito. Tiningnan naman ako nito na tila ba naguguluhan. Isa pang tawag mo sa pangalan ko, hahalikan na talaga kita sa gitna ng maraming tao. O baka gusto mo talaga ng kiss asawa ko. Ibibigay ko kagad sa iyo. Magsabi ka lang. Bulong ko muli dito habang pilyong nakangiti. Ikaw talaga? Ani nito saka ako kinurot ng pino sa tagiliran. Manahimik ka dyan. Pilyo ka talaga kahit kailan. Sad pa nito. Aray ko naman, yun ay kung makakalasot lang naman asawa ko. Ikaw naman eh. Nakanguso kong saad. Gutom ka na ba? Tanong ko dito. Medyo. Sagot naman nito. Sige, kuha lang ako ng makakain natin. Sad ko't umalis muna ako para kumuha ng pagkain. Mabilis naman akong nakakuha ng pagkain kaya naman nakabalik ako kagad. Ngunit pagbalik ko, nakita kong kausap ulit ni Catherine yung lalaki na kinakainisan ko. Kaya naman mabilis ako naglakad at pagkalapit ko, hinawakan ko kagad ang kwelyo nito at akmang susuntukin ko sana nang pigilan ako ni Catherine. Jason, ano ba? Nagpapaalam lang yung tao.
Huwag ka nang ganyan. Uuwi na siya kaya naman nagpapaalam. Saway ni Catherine sa akin kaya hindi ko na ituloy ang pagsuntok. Kahit nanggigigil na ako sa kanya. Sa susunod, ayoko na makita pang pagmumukha mo, maliwanag ba? Inis kong singhal dito. Opo, Mr. Santiago. Asahan niyo po't patawad. Sad naman ito na halata ang takot. Kaya naman binitawan ko na. Sige, uwi. Halos tumakbo naman ito palayo. Friend, uwi na din ako dahil baka hanapin ako ni Mami. Lalo na't pauwi na si Eric. Sasabay na ako sa kanya. Saka pasensya ka na ha. Sinabihan ko na rin yun na tigilan ka na. Pero makulit eh. Nahihiya tuloy ako sa'yo. Paalam ni Aya kay Catherine. Okay lang Aya, ako naman nahihiya din sa'yo. Teka, kumain na ba kayo? Baka hindi pa kayo kumakain. Tanong naman ni Catherine. Tapos na, sige na, mauna na ako. Sila Brenda ay mamaya na daw. Dahil maraming nakikita mga pogi. Ewan sa mga yun? Sige ha, bye. Ani ni Aya at nagbeso muna ang dalawa bago ito umalis. Naging maganda naman ang party at nag-enjoy ang lahat. Medyo lasing na din ako dahil nagkaayaan nang dumating ang mga kaibigan ko. Si Catherine naman masayang nakijamming sa kanyang pamilya at mga kaibigan. Nang pumainlan lang ang love song, nilapitan ko si Catherine upang isayaw. Asawa ko, may I have this dance? Maginoo kong tanong na animoy isa kong prinsipe. Nakangiti namang tinanggap ni Catherine ang aking kamay at magkayakap kami sumayaw sa gitna. Sigawan ang mga tao, lalo na mga kaibigan ni Catherine. Halos lahat kinilig sa amin. Walang kasing saya ang lahat ng party na iyon, lalo na ako dahil sa magandang nangyari sa amin ngayon ni Catherine. Nang umuwi ng karamihan at kami na lang ang natira, ay inayo ko na din si Catherine na magpahinga. At ngayong gabi, hindi ko hahayaan na maghiwalay pa kami matutulog. Nahihilo na ako. Medyo naparami na rin kasi ang nainom ko. Mga walang yang mga kaibigan kong yan. Bakit parang ako lang ang nalasing sa amin samantalang sila? Ayun, at nakapagsayo pa sa gitna at take note, nakakalandi pa sa mga gwapo raw na bisita ni Jason. Catherine, halika na. Sama ka na sa amin sumayaw. Ayan ni Brenda. Wag na, kayo na lang, nahihilo na ako eh. Sinadya nyo yatang lasingin ako. Mga shit kayo. Tanggi ko habang parang umiikot ang paningin ko. Oy, hindi ha. Hindi ka lang talaga siguro sanay uminom. Sige na, samahan na lang kita dito. Ani ni Brenda na nag-aalala yata sa akin ngunit patawa-tawa naman. Anak, uwi na kami, tama na yan, lasing ka na. Ani ni nanay na hindi ko napansin na nasa may table na pala namin. Sige po, nay. Ingat po. Sagot ko naman na tila wala sa sarili. Dahil sa pagkahilo. Sige anak, sabihin mo na lamang sa asawa mo. Ani ni inay saka umalis kasama ng mga kapatid ko at ni Itay. Beshi, uwi na rin kami. Medyo malapit na rin mag-umaga. Paalam naman ni Rachel. Sige, salamat sa inyo. Sana nag-enjoy kayo sa pandadayan nyo sa akin sa inuman. Mga walang ya kayo. Sagot ko naman. Tawa na naman ang mga ito. Hindi ka namin dinaya, no? Mahina ka lang talaga. Sige, alis na kami. Bye Beshi and thank you ulit. Sad naman ni Rachel. Isa-isa silang nagbeso sa akin bago tuloy ang umalis. Naiwan naman ako mag-isa sa table. Pakiramdam ko masusuka na talaga ako nang may lumapit sa akin. Asawa ko, tara na. Pahinga na din tayo. Sabi ni Jason na siya pala ang lumapit sa akin. Humarap ako para humawak sa kanya dahil umiikot na talaga ang paningin ko. Asawa ko, nahihilo ako. Sad ko sa kabiglang sumuka sa harap niya. Hindi ko alam kung nasukahan ko ba siya o hindi, basta gusto ko lang ilabas ang sama ng pakiramdam ko. Pagkatapos ko noon, wala na ako maalala. Jason's POV. Ay nako, ano ba namang babaeng to? Nagpakalasing, hindi naman pala kaya. Sinukahan pa ako. Ayan, at nakatulog na ata. Kung hindi lang kita mahal. No choice ako kundi kargahin na ito hanggang sa taas. Mabuti na lamang may elevator ang bahay namin. Kung hindi, may hirapan talaga ako magbuhat sa kanya dahil sa damit niya. Isa pa, medyo nahihilo na din ako dahil naparami na rin ang aking nainom. Sa kwarto ko dinala si Catherine. Dahan-dahan ko siyang inihiga sa kama, ngunit nang bitawan ko na siya, bigla naman niya ako niyakap. Nagmulat din ito ngunit mapupungay naman ang mga mata na siyang parang umaakit sa akin. Asawa ko, kiss mo ako. Malambing na saad nito na tila nakikiusap.
Hindi na ako nakatanggi dahil hinila niya na ako at naglapat na ang aming mga labi. Mapusok ang mga halik ni Catherine na tila sinusubukan ng aking pagkalalaki. Kaya naman hindi ako nagpatalo. Hanggang sa bumaba na ang aking mga halik pababa sa kanyang leeg, napapaliyad si Catherine sa aking ginagawa na siya nagdagdag ng aking pagnanasa. Binitawan ko muna siya upang tanggalin ang gown na nakakaistorbo sa aking ginagawa. Nang mahubad ko ito, tanging panloob na lamang ni Catherine ang natira at napaka-sexy nito. Kaya naman nagmamadali kong hinubad ang lahat ng aking saplot hanggang sa wala nang natira. Nang handang-handa na kami pareho, saka ako pumwesto sa kanyang ibabaw upang lalong matugunan ang aming naguhumiyaw na damdamin at pagnanasa. Aray! Ani ni Catherine na tila nasaktan nga sa pagpumilit ko. Tila nawala ang pagkalasing ko sa nangyari. Naawa ako kay Catherine. Ititigil ko na ba asawa ko? Tanong ko dahil nakita kong pumatak ang kanyang luha dahil sa sakit. No, ituloy mo na please. Sad nito na tila nagmamakaawa. Okay, don't worry. I'll be gentle. Sad ko saka ko pinagpatuloy ang aming nasimulan. Dahan-dahan at maingat. Siniguro ko na hindi siya masasaktan masyado. Kapwa kami hingal matapos ang aming mainit na pagniniig. Maya-maya lamang nakita kong himbing na himbing na agad si Catherine sa pagtulog. Inayos ko ang kanyang pagkakahiga at binuksan ko ang aircon dahil pareho kaming pawisan sa pagod sa aming laban. Nakalimutan ko na kasing buksan ang aircon kanina. Inusog ko sa gitna ng kama si Catherine dahil baka mahulog siya. Nang may usog ko si Catherine, nakita ko ang bayad ng dugo sa kumot na tanda ng virginity ni Catherine. Napangiti ako at nakadama ng ligaya dahil nalaman ko na ako ang maswerteng lalaki na unang pinagkatiwalaan ni Catherine ng kanyang pagkababae. Tinitigan ko ang buo niyang katawan at ang kanyang mukha. Masayang-masaya ako dahil sa aking nalaman. Napakaswerte ko pala talaga. Muli ko siyang hinalikan sa labi dahil sa kaligayahan ko. I love you so much, Catherine. Pinaligaya mo ko. Promise, hinding-hindi kita sasaktan at mamahalin kita habang buhay. Ikaw lang at wala ng iba. At gagawin ko ang lahat upang paglingkuran ka. Hindi ko hahayaan na magkahiwalay pa tayo. Pangako, you will be my princess forever. Sad ko habang nakangiti. Walang anuman ang makakatumba sa kaligayahan na nadarama ko ngayon. Anuman ang mangyari, aalagaan ko siya at ipagtatanggol sa kahit na ano at kahit na kanino. Catherine's POV. Nagising ako masakit ang katawan lalo na ang gitna ng aking hita. Nakapagtataka. Nakadama din ako ng lamig. Sinilip ko ang ilalim ng kumot at nagulat ako na malaman ko na wala ako ni isa mang saplot. Lalo akong nagulat nang maramdaman ko na may katabi ako. Humarap ito sa akin at niyakap ako. Sobrang gulat ko na makita ko si Jason at wala din itong saplot. Napasigaw ako na malakas na ikinagulat naman ni Jason. Sunog! Sunog! Natataranta namang sad nito saka mabilis na bumangon. Lalo naman akong napasigaw na makita ko ng buo ang kanyang lato-lato. Bastos ka talaga, bastos! Natataranta kong sigaw at pinaghahampas siya ng unan. Tila naman tuluyan ang nagising si Jason at nauunawaan niya ang totoong nangyari. Mabilis nitong hinila ang kumot at itinakip sa kanyang kahubaran ngunit hindi ko inaasahan na ako naman pala ang nawala ng takip sa hubad kong katawan. Walang yaka talaga. Sigaw ko na pilit hinahablot ang kumot na inagaw niya sa akin. Para kaming mga bata na naghahabulan ng kumot na kapwa ayaw magpatalo. Akin na yan, Jason! Sigaw ko sa kahinablot na malakas ang kumot kaya nagwagi ako na maagaw ang kumot. Sa pagkataranta naman ni Jason, mabilis itong tumakbo sa bathroom at kitang-kita ko kung paano umalog ang lato-lato niya habang tumatakbo. Kaya naman napapikit na lamang ako dahil hindi ko na alam ang gagawin ko. Napaupo ako sa kama at nakita ko ang bahid ng dugo sa kumot. Tanda ng pagkawala ng virginity ko. Napaiyak ako dahil sa nalaman ko ngunit wala naman akong nadamang pagsisisi. Siguro ang pagsisisihan ko lang ay yung hindi ko maalala kung paano nangyari at kung gaano kasarap. Masarap nga ba? Self, malandi ka rin no? Kunwari ka pa, gusto mo rin naman pala. Saway naman ang konsensya ko sa sarili ko. Natawa ako dahil sa naisip. Ano nga kayang feeling? Sayang hindi ko man lang na-feel. Nangingiti ako dahil sa kalandian ko pero in fairness, malaki din pala ang lato-lato niya. May pinagmamalaki din pala ang asawa ko.
Hindi ko namalayan na napapalaki na pala ang aking ngiti dahil sa naisip kong kalokohan. Bakit ka pangiti-ngiti dyan? Pinagnanasahan mo ko no? Biglang tanong ni Jason na hindi ko man lang namalayan na tapos na palang maligo. Ay, kabayo! Nagulat kong saad. Ganito kagwapong kabayo? Mayabang na saad naman ni Jason habang nagpupunas ng basa-basa pang katawan. Kulang na lang ay tumulo ang laway ko sa nakita ko. Naka-boxer shorts lamang ito. Bakat na bakat ang kanyang ipinagmamalaking lato-lato at ang abs naghuhumiyaw. Para siyang Adonis sa aking harapan. Nagulat na lang ako nang pumitik siya ng daliri sa mismong harap na mukha ko. Kaya napailing-iling ako at pinikit-pikit ko ang aking mga mata. Natutulala ka sa kakisigan ko, asawa ko? Pilyong saad nito at sumayaw-sayaw sa harap ko. Na parang macho dancer na gumigiling. Makalaglag panty ang lalaki na ito. Oops, wala pa nga pala akong panty. Mapapatawa sana ako na malakas na mabilis kong hawakan ang bibig ko. Para hindi mapahiya, naisipan ko mag-walkout na lang at tumakbo sa bathroom para hindi niya mahalata ang lihim kong pagtawa. Che, manigas ka dyan. Kunwaring inis kong saad, saka nagmarcha akong pumasok sa bathroom. Rinig na rinig ko naman ang tawa nito na nakakaloko at nakakapikon. Buisit kang lalaki ka? Saad ko bago padabog na isinara ang pinto. Nang maisara ko ang pinto, saka ako humugot na malalim na hininga, saka impit na sumigaw. Hindi ko maiwasan na kiligin. Ano ba to? Hindi ko mapigilan ang sarili ko. Kilig na kilig ako ngayon kay Jason. Kahit saang anggulo ko siya tingnan, napakalakas ng dating niya sa akin. Nahuhulog na agad ang puso ko sa kanya. Ganito pa talaga kapag umiibig? Para mawala na ang kakaiba kong nararamdaman, tumapat na ako sa shower na akala mo naman madadala nito ang lahat ng nararamdaman ko para kay Jason. Matagal akong nagbabad sa tubig para mawala ang init sa katawan ko. Sabado naman ngayon, kaya walang pasok. Makakapagpahinga ako na maghapon. Kaya okay lang din kahit ilang oras ako magbabad sa tubig. Pumunta pa ako sa bathtub para mas lalong gumaan at gumanda ang aking pakaramdam. Habang nasa bathtub ay pilit kong inaalala nangyari kagabi. Pumikit pa ako para mas makapag-isip ako na maayos. Pero sa kasawiang palad, bigo ako dahil wala talaga akong maalala. Laking panghihinayang ko. Sayang. Sayang. Minsan lang mangyari na unang makuha ng lalaki ang virginity ko pero hindi ko man lang alam kung ano bang pakiramdam. Nakakadismaya naman. Buisit kasi mga kaibigan kong yun. Lasingin ba naman ako? Wala man lang ako maalala sa first time ko. Sabi kasi nila masakit daw. Gusto ko lang sana maalala kung anong pakiramdam. Pero kahit anong pilit ko na alalahanin, wala talaga. Kaya bumangon na ako at nagbihis dahil mahapdi na ang tiyan ko. Kailangan ko na makainom ng mainit na tubig. Paglabas ko, napakabangot, napakasarap na amoy ang bumungad sa akin. Nakita ko si Jason na busy sa pag-aayos ng lamesa. Napakaraming pagkain na nakalagay sa lamesa. May kanin, itlog, ham, tinapay, chocolate, soup at may roses pa. In fairness naman sa asawa ko, nakabihis na rin siya na maayos na short at t-shirt kaya komportable na din ang pakiramdam ko. Nakangiti itong tumingin sa akin na maramdaman na nasa likod niya ako at binigyan ako ng roses na puti. For you, asawa ko. Malambing na saad nito saka binigay sa akin ng bulaklak. Inamoy-amoy ko naman yun at naamoy ko naman ang bango nito. Thank you. Nakangiti kong saad. Aba, parang may kakaiba na naman sa iyo ah. Saad ko habang nakangiti at nakatingin sa mga pagkain. I want you to know that from now on, I will be your slave. Saad nito at nagbow pa. Nakala mo nga isang tagasilbi ng isang prinsesa. Wow, as in wow. Huwag mo nga akong lokohin, Mr. Santiago. May paslib-slib ka pang nalalaman. Para kang sira. Natatawa ko namang saad, hindi kasi ako makapaniwala sa mga nangyari ngayon. Hindi nga, hindi ako nagbibiro. Umapo ka muna. Anito saka inalalayan ako para makaupo. Pagkaupo ko ay saka siya umupo sa harap ko. Catherine, ngayon na nagbago na ang lahat sa atin, ay panahon na para pag-usapan natin ang tungkol sa ating dalawa bilang mag-asawa. Mahal na mahal kita at mahal mo rin ako. Ngayon na natin simulang baguhin ang lahat sa atin. Anito? Napakunot naman ang noo ko. What do you mean? Naguguluhan kong tanong. Simula ngayon hindi na tayo magkukunwari at hindi na rin natin kailangan nakasunduan. Dahil mahal natin ang isa't isa, hindi yung napipilitan lang tayo dahil sa kasunduan. Kagaya ng kiss, hahalikan kita dahil mahal kita. At higit sa lahat,
Dito ka sa kwarto ko matutulog at wala na din yung 4 years contract dahil hindi ako papayag na magkahiwalay pa tayo, Catherine. Anito sa kahinuwakan ng aking kamay. Ayoko na mawala ka pa sa buhay ko, Catherine. Gusto na kita makasama habang buhay at mamahalin kita habang ako'y nabubuhay. Anito, ramdam ko ang sincerity niya sa mga sinasabi kaya naman tumulo na lamang ang aking mga luha dahil sa saya. Thank you, Jason. Hindi ko inaasahan na mangyayari pa ito sa atin. Ni sa panaginip, hindi ko naisip na mangyayari ito. Aaminin ko na nasuklam ako sa iyo noon, Jason, at akala ko hindi na kita kaya pang patawarin. Pero binago mo ang lahat sa akin. Binura mo lahat ang galit ko. Binago mo ang pagkakakilala ko sa iyo. Hindi ko akalain ang kinamumuhian kong tao ay magagawa ko mahalin ng ganito. Salamat at dumating ka sa buhay ko, Jason. Kahit sa hindi inaasahang pagkakataon tayo pinagtagpo ng tadhana. Umiiyak kong sagot. Tumayo si Jason at lumapit sa akin upang punasan ng kanyang palad ang mga luha ko. Mula ngayon, kakalimutan na natin ang nakaraan. Ang lahat na masasakit na nakaraan ay ibabaon na natin sa limot para makapagsimula tayo ng panibagong buhay. Isang masiyang buhay. Bubuo tayo ng isang masiyang pamilya. Mamahalin natin ang isa't isa at hindi ko hayaang masira tayo ng kahit na ano o ng kahit na sino paman. Ani ni Jason habang nakatitig sa aking mga mata. Pangako. Sagot ko. Pangako. Sagot naman ni Jason saka ako hinalikan sa noo at niyakap na mahigpit. Patutunayan natin sa lahat na malima ng ating naging simula, tatapusin naman natin ng sa tama. Tumayo ako habang nakangiti. Ngayon ko lang nalaman ang pakiramdam ng umiibig. Ganito pala kasi ang pakiramdam ng in love. Di bali nang nalimutan ko ang pakiramdam kagabi dahil feeling ko naman mas masarap ang nararamdaman ko ngayon. Dahil ramdam ko ang tunay at wagas na pagmamahal sa akin ni Jason. Si Jason ang una't alam ko magiging huling pag-ibig ko. Muli po, sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po.